Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ibabalita ko lamang po sa inyo at ipagyayabang ng kaunti. Ito pong ginawa nating electric aircon sa Honda CR-V na pag-aari po ni Sir Mac ay nakauwi po siya ng safe at wala pong naging aberya yung kanyang Honda CR-V na nilagyan ng electric aircon. Siya po ay umuwi sa Bacolor, Pampanga, galing po dito sa Antipolo na grabe po ang traffic dito kahapon hanggang sa gabi. Halos lahat po ng mga tao ay naglakad na dyan sa kahabaan ng Marcos Highway kahapon. At sana hindi naabutan si Sir Mac nung traffic po na yon, ay baka nagkaroon ng problema yung ating electric aircon. Pero ang sabi nga po niya, dito po sa kanyang message sa amin kagabi, sabi po niya, good eve po. Touchdown Bacolor, Pampanga. Safe and sound. Very economic sa fuel consumption and iba po yung lamig niya sa electric AC. Since may sariling module yung AC, pinalamig niya talaga yung loob. Solid. Observe ko po yan. Thank you po. Yan po yung sinabi ni Sir Mac po sa amin na nag-message po siya doon sa aming chat room at naging matagumpay po yung paglalagay natin ng electric aircon doon sa Honda CR-V. Sabi nga niya, malamig na malamig daw po at kakaiba daw talaga yung lamig na naibigay ng electric aircon na yon kesa doon sa dati niyang aircon. Ang kwento nga ho niya kahapon, sa maraming pagkakataon daw po, ay ilang beses na silang nagpalagay ng compressor ng kanilang aircon doon sa Honda CR-V. Pero kamukat-mukat mo, pagdating ng ilang panahon, nasisira din. At yun nga, ang pinaka-main purpose or dahilan ni Sir Mac kaya siya nagpalagay ng electric aircon ay doon sa napakalakas po kasing kumonsumo ng gasolina nitong Honda CR-V. Lahat po ng Honda CR-V. Nagkaroon ako noong Generation 1 na Honda CR-V 4x4. Naku, lakas sa gasolina kasi 2.0 din yun eh. 4x4 pa. Ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung propeller para yung front wheel lang ang gagana. Ganun pa rin, malakas din talaga sa gasolina. Nagkataon na yung Honda CR-V, yung Gen 1, talagang maliit pa yung ano niyan, yung body niyan. Ngayon, lalo na, nung nag-Generation 2, ito nga yung pinalagyan ni Sir Mac ng electric aircon dito sa Autorans, edi lalong lumakas sa gasolina. May konting improvement do sa engine, mas lalong lumaki, lalong lumakas sa gasolina. Ngayon, nag-Generation 3, tapos meron nga yung sumunod pa, na mga generations niya, merong naging diesel na rin na Honda CR-V, pero lahat yan ay walang episyente sa pagkonsumo ng gasolina. Lahat yan ay malakas lumamon ng gasolina. Pero ito po, yung kauna-unahan na Honda CR-V na to, na nilagyan ni Autorans, ako po, ng electric aircon, ay naging successful. Tuloy-tuloy lang yung paggamit mo, Sir Mac. Ano mo talaga yan, i-burn, parang gano'n, i-burn, talagang gamitin mo ng todo. At tingnan natin kung hanggang saan tatagal yung ating electric compressor at maging yung electrical wiring natin. Dalawang baterya yon, dalawang alternator yung ginawa natin dyan. Kaya yung baterya ng electric aircon halos hindi mauubos yan dahil yung alternator na inilagay natin doon ay 110 amperes. So hindi niya na kayang ubusin yung laman ng baterya. Ang mangyayari doon sa baterya doon ay load na lang siya. Kasi pag start mo ng engine, magtatrabaho yung lumang sistema niya doon sa lumang alternator, ibibigay niya lahat. Yung pangangailangan ng kuryente ng makina, pati nung electrical ng sasakyan, hindi na yun na agawin ng aircon. Yung aircon naman, yung electric aircon, dahil may sarili siyang compressor, kapag ka-inon mo na yung aircon mo, yung electric aircon mo, ang magbibigay na sa kanya ng kuryente ay yung 110 amperes na alternator. Sapat na sapat yun or sobra pa para doon sa pangangailangan ng electric aircon. Kaya yon po, yung maibabalita ko po sa inyo, naging successful po talaga itong paglalagay natin ng electric aircon. At meron pa po akong dalawa dito na inaayos, yung Pajero na 2.4, gasoline din. No? Lalagyan din po namin to ng electric aircon. At yung Isuzu Fuego ni Kuya Delemios na nandyan sa Davao, nakaset up na yung aircon nito. Siguro next week po, ay maiaayos na natin, mapapatakbo na natin at masubukan na rin natin yung electric aircon po nitong Isuzu Fuego na iyan po ay uuwi pa sa Davao. At sa mga nanood po ng vlog ko po kahapon tungkol nga dito sa electric aircon, babasahin ko po yung inyong mga comments at ang inyong mga pagbati at ang inyong pagkapa-shoutout at sasagutin ko na rin po yung inyong mga katanungan. So ang tanong po ni Emil Michael Ramos, Sir, tanong lang po, may alam ba kayong towing service? Salamat po. Ayan po, Motor Trust, hanapin niyo po si Miss Sally.
Yan po ay taga Cubao lang, kaya kung kayo ay malapit sa Cubao area, medyo mababa yung magiging singil sa inyo. Kung doon manggagaling yung ipapatow nyo, kung saan nyo man gustong ipadala yan. Kung halimbawa dito sa Autorans or meron kayong ibang gustong pagpadalahan, mas maganda po kasi yung towing services na kukunin nyo ay yung malapit sa inyo. Si Andy Andres, always watching, Sir, from Kuya po, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa iyo, Sir Andy. At si Arturo Armada, yan. Watching Lucena City, God bless. God bless din po at maraming salamat po sa inyo. Si Yash Shua Tabilog. Ito po, lagi akong nanonood ng mga videos nyo, Kuya Randy, from Montalban, Rizal. Ayan, magka-probinsya. Okay. Si Ali Buwat. Sana all, naka-boss. Yung bigay sa akin na t-shirt ni Kuya Torres, ni Kuya Ruel Torres, yung boss. Mahal po pala yung t-shirt na yun. Saka napakaganda, napakasarap isuot. Isinukat ko po kagabi sa bahay namin. Salamat, Kuya Ruel Torres, yung may-ari ng Mercedes-Benz na inayos namin. At sa iyo, Ali Buwat, no? Salamat sa pagbati mo. Sana all nakaboss, always watching from Medina, KSA. Okay, Medina, Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shout out, sir, sa Medina Ballers. O yan, yung mga Medina Ballers. O, sabi niya, salamat. Salamat din po sa inyo, sa inyong panunood po ng Autorans. Ang sumunod po ay si Kuya Reggie Mangahas. Ayan, ilang puso ito? Puso, 5 puso. At ako naman ay magbibigay sa iyo ng 1 dosenang puso, Kuya Reggie Mangahas. Okay, si Eric Carada, DJ Durias ng South Border. Yata, bisita mo ka, Randy. Regards, more power. God bless po, Autorans. Oy, Sir Mac, kamukha ka raw po ni J. Durias ng South Border. Ayan, salamat sa iyo, Eric Arada. Okay, Noli S. Purificación, always present. Sabi niya, present, Kuya. Salamat sa iyo, Kuya Noli. Tapos si Paulo Range Kasi. Yan ang gamit ng mga electric cars. Siguro, tatagal naman yan, Sir Randy. Maigi, ikaw ang nauna sa conversion. Yan, keep it up. Good evening. Ito mga kapatid, yung luma mong aircon ay pinalitan lang natin ng electric na aircon. Ang naging conversion lang talaga dito, yung mga bracket ng alternator. Di ba? Kasi gagamit din naman talaga ng alternator yung electric aircon, gagamit din siya ng baterya, nagdagdag lang po tayo. Talagang matinding conversion dito ay yung mounting ng alternator, yung mounting ngayon kung saan mo ilalagay yung compressor ng aircon. Lalo na sa Honda CR-V, doon kami nahirapan eh. Sa totoo lang, medyo masama na loob nung nagpapagawa eh. Kasi nga matagal. Biro mo, ang dami mong iiwasan, yung mga wiring harness, tapos magwe-welding ka doon sa body ng sasakyan para mailagay mo yung mga brackets, yung paglalagyan ng compressor, tapos yung electrical wiring, susundin mo talaga kung ano yung proper na electrical wirings doon sa harness, hanapin pa namin yung diagram doon sa Carmin, at ite-trace namin lahat, baka mamaya makasira tayo. Kaya nga po, itong paglalagay ng electric aircon, mas magiging madali sa amin kung lumang modelo yung sasakyan eh. Kasi pag bagong modelo, lalo na yung mga nagme-message sa akin ngayon, na gumagamit ng body control module, napaka-komplikado. Kasi sa isang pagkakamali mo, diyan sa mga may modelong mga electrical system ng mga sasakyan, at nagkaroon ng short circuit, kaya niyang sirain yung body control module, yung BCM. At kapag ka nasira yung BCM, mga kapatid, para mo nang pinatay yung buong electrical system ng iyong sasakyan. Kaya diyan, maingat po tayo. Kaya po, dito ang talagang magiging conversion lang ay yung mga mounting, yung lagayan ng alternator, at kung tulad nga nung nangyari doon sa Honda CR-V, naglagay tayo ng additional na battery, inilagyan namin doon sa ilalim ng sasakyan mismo, doon sa may chassis sa likod. At kung manonood din naman kayo ng mga nag-i-install niyan, ito nasa China, talagang yung electric compressor nandun sa ilalim ng chassis. Doon sila gumagawa ng mounting bracket noon. At maging yung additional na battery ay nandoon din sa labas ng sasakyan. Ngayon ito mga kapatid, i-explain ko lamang po sa inyo. May nagawa kaming Altis na hybrid. Yung nasira yung battery, ganyan kahaba yung battery no? Ganyan kalapad. Yun ay located doon sa ilalim ng upuan. Diba? Doon sa passenger, sa likod. Yung battery na yon. Pero itong Altis na to, meron din siyang primary battery na nandun sa engine. Katulad ng mga battery na ginagamit natin sa ating mga kotse. Yun naman, ang talagang trabaho nun, ay i-provide niya yung pag-i-start doon sa starter dahil nga ito ay hybrid. So, i-start niya ngayon yung ICE, yung internal combustion engine. And then, dire-diretso na yung pag-start ng engine noon, gagana na rin yung
charging system, yung alternator, gagana na lahat yon, at pati yung magkakarga doon sa second battery na ginagamit naman ng electric motor. Ganon din ngayon ang ginawa nating design dito po sa CRB ni Sir Mac. Nagdalawa din tayo ng battery, at yung pangalawang battery na yun, ang talagang trabaho niya lang ay para doon sa electric air conditioning. Ngayon, darating ang panahon, may improve pa natin yan kapag ka nakakuha na tayo nung talagang battery na ginagamit ng mga hybrid na yan, ng mga electric vehicle na yan, na malalaking battery siya, mahaba, maraming mga cells, no, na mga battery, at doon kahit siguro dual aircon kaya na nating paganahin diyan po sa inyong mga nire-request na gustong magpalagay ng electric aircon. Okay mga kapatid, tuloy po tayo. Itong si Kuya Reynaldo Picacio, nandito yung kanyang adventure, inayos namin, no? Nagloko ang kanyang automatic transmission, in-overhaul ni paring Charlie yung kanyang automatic transmission, okay na po. Tapos sira na rin yung kanyang rack and pinion, nagpalit kami ng bagong rack and pinion. Hindi po kasi ako nag-overhaul ng rack and pinion, lalo na't napakaluma na nung sasakyan. Napakadelikado din kung yung biglaan masisira ang rack and pinion mo, tumatakbo ka, biglang tumigas ang manibela, ang bilis mo, napakadelikado. Kaya ako po ay nagpalit ng brand new na rack and pinion para po dito kay Sir Reynaldo Picacio. Pero ang sabi ni Sir Reynaldo Picacio, gusto ko rin karan din ng electric aircon. Pero ipon muna ng budget para dyan. Sige Kuya Ray, kayang-kaya mo yan. Okay, sabi naman ni Loxin Jomari, good day Idol Randy, sana magkaroon kayo ng branch dito sa Nueva Ecija para hindi na kami makarating dyan kung mayroong sa parting Kabanatuan. Maraming magpapagawa. Sana magkaroon ka dito. Salamat sa iyong pagbablog. Marami kaming napapanood. God bless. Maraming salamat din po sa inyo, Kuya Loxin Jomari, diyan po sa Nueva Ecija. Sabi naman po ni Balba Angelito, Kuya Randy, taga-amin yan si Kuya Ditz sa bayan ng Talisay, Batangas. Apo yan ng dating Mayor Armando Laurel ng Talisay. Yan naman pala si Kuya Ditz, yung nagbigay sa akin ng Honda Civic. Grabe, ibinigay na lang yung Honda Civic sa akin. At sabi ko nga, i-convert ko po ito ng electric vehicle. Naghahanap lang ako ngayon ng mabibiling scrap or yung na-recover na ng insurance na electric vehicle at kukunin ko yung mga motor nun. Yung kung ano man yung ginagamit sa electric vehicle at ililipat ko dito sa Honda City na ito. Ngayon si Kuya Ditz de Leon, yan po yung nandiyan sa USA, no, sa Virginia. Ang trabaho niya ay bumabiyahe siya nung malalaking truck talaga diyan, no? Virginia to Los Angeles yata ang palagi niyang biyahe, napakalayo. Yan po si Kuya Ditz de Leon. Si Leo Tamayo naman, nice job Sir Randy, Sir Rans, good PM po. At sabi naman ni John Paulo, meow, titipid talaga pag electric compressor na, hanggaling. Tuloy po tayo sa pagbasa, si Sir Leo Tamayo. Okay po, maraming salamat, sabi niya. Tapos si Roberto Escuadro, ang sabi niya, sana makabitan din Pajero ko. Sige po, mangyayari po yan. Okay, Randy Ludubais. Ito, kapangalan ko. Tukayo, may CRB din po ako, sobrang lakas sa gas. No, talaga, malakas po talaga yan. Pero mabilis naman matulin, di ba? Pero yung konsumo niya sa gas, mababawasan yan kapag ka ikaw ay nagkaroon ng electric aircon. O kaya, huwag ka munang mag-aircon. Makakabawas yan sa konsumo. Si Bakalito, ito. Mas okay siguro kung sa likod na lang sa loob yung battery. Unless waterproof yung lalagyan sa ilalim. Actually, tinry kong gawin yan. Kaya lang dun sa CRB kasi, meron siyang picnic table dun sa likod. Hindi pwedeng tanggalin yon. Kaya hindi ako makapaglalagay ng battery doon. Ngayon, ito pa. For safety concern din, halimbawa, nagkaroon ng problema, na-overcharge yung battery, dahil nga ito yung test project pa lang, sasabog yun doon sa loob. Delikado din. No? At siyempre, pagka nasa loob yung battery, papasok din yung wiring sa loob. Portion nun, papasok. Delikado din. Ngayon, nasa labas yung wiring nun, pati yung mga fuses nun, yung mga relays nun nandoon. At kung magkakaroon man ng short circuit, nandun lang siya sa labas, hindi po delikado. Si Dare Laraneta, ang sabi po niya, sir, tanong nyo sa NEE ISIN kung anong mga legit online seller nila para hindi kami mapeke. Thank you. Sige po, makakarating po sa management po yan ng Grand Toro Oro. Mark Lazaga, sir, pwede po ba yan sa Multicab DA63T po? Pwede naman po. Sabi ko nga po sa inyo, maglalagay nga lamang po tayo ng additional na alternator na mas malaki at additional na baterya
para po magamit mo ang electric aircon. And last po, ito na, si Hermenihildo Duhay Lungsod. Sir, good morning. Present po ulit. Pwede po kaya sa Ford Explorer 2016 4x2 tanks? Palagay ko po pwede. Kaya lang, dapat yung single evaporator lang. Hindi ako sure kung dual evaporator si Ford Explorer. Pero kung single evaporator lang yan, pwede kasi may nakita ako sa US, inilagay po ito sa isang Ford din na van na malaki, pero support na lang siya. Hindi nila tinanggal yung lumang aircon. Doon sa likod ay naglagay sila ng electric aircon. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa na manood ng aking mga vlogs. At yung mga nagtampo na naman sa akin tungkol dito sa e-trike at e-bike. Alam nyo po kasi, ang talagang puso ko po ay para sa mga mahihirap. Yung nagsasabi na hindi daw dahilan ang kahirapan para hindi makakita ng trabaho or wala daw dapat magsabi ng gano'n na mahirap, bibigyan ng trabaho. Totoo naman po yan. Kaya lang, may mga mahihirap po talaga na salat talaga, dukha na talaga, na minsan nga, mamamali mo sa harapan mo eh. Ayaw mo talagang bigyan kahit piso. Dahil may dahilan kayo na ginagamit lang ng sindikato, ginagamit yung pagiging mahirap nila, namamali mo sa ayaw magbanat ng buto. Eh, wala talaga sila eh. Baka nga, yun nga sinasabi kong no read, no write, eh, talagang wala. Hindi nila kayang abutin yun, lalo na yung mga ita. Lalo na yung talagang mga hindi talaga nakaabot kahit grade 1 man lang. Eh marami nga tayong mga kababayan eh, na mga nakapag-aral, nakapagtapos, dahil sa mga kabilang mga problema na yan na dumarating sa buhay natin. Merong mga nadidepress, nawalan ng trabaho, ayaw na talaga magtrabaho, hanggang sa wala na, nagmumukmuk na, naghirap na sa buhay, yung pamilya niya napabayaan na, may mga kamag-anak din siyang mga may kaya, pero ayaw niya na talaga eh. Marami pong ganyan. Kaya po tayo, ang side ko na lamang po dito, wag nang mapabilang itong mga meron ng mga trabaho na yan, na nakapaghahanap buhay sila gamit yung e-trike nila. Ayusin na lang sana ng gobyerno kung ano ang maitutulong nila. Hanggat maaari, wag na munang silang tanggalan ng ikakabuhay. Yung tanggalin sila sa major roads, kahit noon pa bawal na yan eh. Kaya nga po minsan naisip ko, yung batas na ginawa sa LTO noong 1960s pa yata yan or 70s, nandun na lahat yung batas. Pero bakit itong ibida law, hindi niya ginamit yon? Para yon ang maging basihan niya na itong mga electric vehicle na to, bago pa ibenta yan ng mga dealer, ay i-apply na itong batas na to at wag silang payagan na gawing pampasada hanggat wala silang tamang requirement nung batas na ipinapatupad ng LTO, ng DOTR. Kaya po mga kapatid, tayo po ay pro-poor, tayo po ay pro-mahihirap, nagbibigay tayo sa mga pulubi. No? Marami tayong tulong. Sa UNICEF, nagbibigay din po ako dyan. Tumutulong po tayo. At bilang INC member, tumutulong po tayo palagi sa lingap sa mamamayan ng aming tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo. Nandun tayo sa side na yun eh. Yung kahirapan nila, ayoko nang dagdagan yan para sila ay pagsalitaan pa ng masama. Ang tinitingnan ko na lang, yung kahirapan na kanilang dinaranas sa araw-araw. Yun ngang mamamali mo sa iyo ng piso, hindi mo bigyan. Sino pa kayang magbibigay sa kanya ng trabaho na paseswelduhin mo yan ng minimum? Diba? Hindi na sila makakaalis doon, yung mga mahihirap, yung mga dukha. Kaya tulungan na lamang po natin. O, wag kayong magtatampo na naman, sabihin nyo kung sintidor na naman po ako. Basta ako po, ang lagi pong nasa puso't isipan ko, kapag ang isang tao ay naawa sa mahihirap, kapag ang isang tao ay nahabag sa kanyang kababayan o sa kanyang kapatid na mahirap at siya ay tumulong, ang magbabalik ng tulong sa kanya ay yung ating Ama na nasa langit. Mga kapatid, muli po, maraming salamat sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat.